ipagpapatuloy natin ang ating tinatalakay, insyaallahu ta'ala, tungkol sa sujud at sahu. Ito ang unang paksa na ating tatalakayin sa semester na ito. So, ngayon, ang oras natin ay mula 8:15 hanggang 8:55. So, inshallah 8:55 ay doon matatapos ang oras natin ngayon. May oras pa tayo bukas, pero bukas doon tayo magtatalakay biidnillahi ta'ala sa tungkol sa zakah, sapagkat ang zakah ay pinakaimportante ito at iniiwasan natin na baka hindi natin matapos ang ating tawsif. So kaya sa ating oras bukas ay doon tayo sa zakah. So tulad ng sinabi ko sa inyo noon na ang ating paksa ay mula sa sujudus sahu ila kitabiz zakah, sapagkat sa salis o sani al kulliya ay magsisimula kayo insyaallah sa mula sa bab al-hajj, mula sa kitab al-hajj hanggang sa kitab al-jihad. So, itong tinalakay natin kanina, ito siya, wa in fa'alahu sahwan yasjudu lahu. Ito ay tungkol sa sujudus sahw. Walau nawal qasr, ito ang mga uri ng ziyadah. So halimbawa, nadagdagan ang rak'ah ng pagsasala. So nadagdagan ito ang mga uri, ito ang unang uri, walau nawal qasr fa atamma sahwan fa farduhu rak'atan yasjudu lahu aw yasjudu lis-sahwi istihbaban. Tayyib. So pangalawang anwa ziyadah. So ito ang pangalawa. Wa in zada rak'atan ka khamisatin fi rubaiyah aw rabi'atin fi maghrib aw salisatin fi fajr. Ito ang pangalawa. Falam ya'lam hatta faraga minha sajadah. Tayyib. Ito ang pangatlo. Wa in alima biziyadati fiha ay fi rak'a jalasa fil hal بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. Ito ang pangalawa. Ito yung una, ito yung pangalawa. Tayyib. Falam ya'lam. Tayyib, ito siya. Tayyib. So, pang-apat, wa in qama ila thalithatin naharan wa qad nawa rak'atayn naflan. So, kapag siya ay nakatayo ng pangatlong rak'ah sa pagsasala sa araw, yun ang salatul dhuhr at saka salatul asr. So pagkatapos ay nagniya siya na siya ay magkakasar, dalawang rak'a lamang ang kanyang isasagawang pagsamba o pagsala naflan. Isasagawang pagsala ay raja'a. Tayyib, raja'a insya wa sajada lis-sahw. Halimbawa, ang isang tao, siya ay gustong magsala ng gusto niyang magkasr. Yun ang pagsasala sa araw. So, gusto niyang magkasr. Pagkatapos ay nakalimutan niya na siya ay magkakasr dahil siya ay nasa paglalakbay. Nakalimutan niya at nakatayo siya doon sa ikatlong rak'ah. So, naflan. Waqad nawa rak'atayn naflan. Hindi ito pagsasala. Hindi ito
pagsasala ng fard, kundi ito ay sunnah, pagsasala ng sunnah, nafl. Kapag ang isang tao nagsasala siya ng nafl ng 2 rak'a, nagniya siya ng 2 rak'a ng nafl sa araw, hindi yung mga nafl sa gabi, sa araw. Tapos nakalimutan niya at nakatayo siya sa ikatlong rak'a, raja'a insya. Kung gusto niya, bumalik siya. Ibig sabihin ay umupo siya kung gusto niya. Wasajada lis-sahw, at siya ay magsusujud ng sahw. Walahu an yutimmaha arba'an, at pwede rin niyang buuhin ng 4 na rak'a. Wala yasjud wa huwa afdal, at hindi siya magsusujud at yun ang afdal. Ibig sabihin ay hindi siya magsusujud ng sujudus sahw. Hindi siya magsusujud ng sujud as-sahw. Siya ay halimbawa bakit nakalagay dito na naharan? Dahil ang mga salat an-nafl sa nahar, sa araw, ay pwedeng gawin ito ng 4 na rak'a. Pwede itong gawin na 4 na rak'a. So ibig sabihin, kung nakapagniya siya ng 2 rak'a ng sunnah sa araw, tayyib, pagkatapos ay nakalimutan niya at nakatayo siya doon sa pangatlo, kung gusto niyang bumalik at umupo, ay uupo siya at magsusujud siya ng sujudus sahw. At kung gusto naman niyang buuhin ng 4 na rak'a, ay hindi na kailangan magsujud pa, at yun ang mas mainam. Yun ang tinatawag na mas mainam. Wa in kana laylan, kung ang kaniyang pagsasala ng nafl ay sa gabi, fakama law qama ila salisatin, at ganun din kapag siya ay nakatayo doon sa pangatlong rak'a fi fajr, sa fajr, nassa alayhi li'annaha salatun syuri'at rak'atain asbahatil fajr. Tayyib, syuri'at rak'ataini asbahatil fajr. Ibig sabihin, kapag siya ay nakatayo ng pangatlong rak'a, siya ay magsusujud ng sujudus sahw, dahil ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasala na yun sa pamamagitan ng 2 rak'a, at para rin itong salat al-fajr. Wa in sabbaha bihi thiqatan ay nabbahahu bitasbih aw ghairihi wa yalzamuhum tanbihuhu lazimahu ar-ruju'u ilayhima. So kapag siya ay may nagtasbih na 2 taong mapagkatiwalaan, ibig sabihin ay pinapaalala siya sa pamamagitan ng tasbih. Halimbawa, nakatayo siya ng ikatlong rak'a at nakita siya ng 2 taong mapagkatiwalaan, nagsabi sila ng subhanallah, subhanallah. So sila ay mapagkatiwalaan, wa yalzamuhum tanbihu. Ang 2 yun ay wajib sa kanila na wajib sa kanila na paalalahanin ang taong yun dahil siya ay nagkamali. At kapag narinig niya yon, lazimahu ar-ruju' ilayhima. Kinakailangan sa kanya na tanggapin ang kanilang tasbih at siya ay bumalik doon. Ibig sabihin ay uupo siya, sawaun sabbaha bihi ila ziyada. Maging ang kanilang pagtasbih ay dahil nadagdagan ang iyong pagsasala o nagkulang ang iyong pagsasala, wasawaun ghalaba ala dhannihi sawabuhuma, kahit sa isip ng taong nagsasala ay ghalaba ala dhannihi, so kahit sa isip ng isang taong nagsasala ay sa tingin niya ay sila ang tama o di kaya sila ay mali, wal mar'atu karrajul. Ibig sabihin, so kahit kapag may nagtasbih na nangangahulugan na pinapaalalahanan ka na ikaw ay nagkamali, ay kinakailangan mong sundin o tanggapin ang kanilang pagtasbih, sa maging sa tingin mo ay sila ay mali o sila ay tama.
wal mar'atu karrajul. Ganon din ang babae ay tulad ng lalaki. Wa in asarra ala adami ruju. So kapag siya ay nagpatuloy at hindi siya umupo, hindi niya sinunod ang dalawang yon, wa in walam yajzim bisawabi nafsi batalat salatuhu, at hindi niya matitiyak sa kanyang sarili na siya ay tama, batalat salatuhu, ang kanyang pagsasala ay walang bisa, liannahu tarakal wajiba amdan, dahil siya ay iniwan ang wajib ng pananadya. Iniwan ang wajib ng pananadya. Wa in jazama bisawabi nafsi lam yalzamhu arruju'u ilayhima. Ngunit kung matitiyak niya na siya ay tama, so hindi na wajib na sundin ang kanilang pagpapaalala sa kanya, lianna qawlahuma innama yufidu dhann, dahil ang kanilang pahayag ay nangangahulugan na ito ay sa isip lamang nila, sa tingin lamang nila. Wal yaqinu muqaddamun alay, at ang katiyakan ay mas karapat dapat na unahin kaysa sa tingin ng isang tao. Wa in ikhtalafa alayhi man yunabbihuhu saqata qawluhum. O yung dalawang tao na nagpaalala sa kanya, kapag sila ay nagkasalungat, ay hindi na maaring kunin ang kanilang pahayag. Halimbawa, yung isa sa kanila ay ziyada at yung isa sa kanila ay nuksan. Halimbawa, nagtasbih yung isang tao dahil sa tingin niya ay sumobra ang rakaan ng nagsasala. Tapos yung isa, siya ay nagtasbih dahil sa tingin niya ay nagkulang ang pagsasala ng isang tao, ay hindi na maaring kunin ang kanilang pahayag. Wayarji'u munfaridun ila thiqatain. Ang taong nagsasala ng sulo, munfarid, nag-iisa lang na nagsasala, ay kinakailangan tanggapin niya ang pagpapaalala sa kanya ng dalawang taong magpagkatiwalaan. Tayyib. Wa batalat salatu man tabi'ahu, ay tabi'a imaman aba an yarji'a haythu yalzamuhu ar-ruju'u aliman, la man tabi'ahu jahilan aw nasiyan lil udhr. Kapag ang isang taong nagsasala na may kasamang imam, tapos may nagtasbih, nagpaalala sa imam na siya ay nagkamali o sumubra doon sa rak'a, kapag ang ma'mum alam niya yon na mali ang imam, tapos nagpatuloy pa rin ang imam sa kanyang sariling halimbawa, opinion, nagpatuloy pa rin, pero yung nagpaalala sa kanya ay sila ang tama, tapos yung ma'mum alam niya na mali ang imam, tapos sumunod pa rin siya doon, kasama siya sa masisira ang kanyang pagsasala. Laman tabi'ahu jahilan. Hindi yung taong sumunod doon sa imam na kung saan hindi niya alam ang hatol ng ginagawa ng imam at nakalimutan niya lil udhr, dahil yun ay udhr, yun ay parang udhr yun sa kanya, dahil ang una, hindi niya alam ang hatol doon. Pangalawa ay nakalimutan niya kung siya ay nakalimutan niya yun. Tayyib. Wala man faraqahu li jawazil mufaraqati lil udhr. At hindi rin mabibilang sa mga nasira ang kanyang pagsasala ang taong faraqal imam. Ibig sabihin ay umalis doon sa imam. Dahil ang ma'mum ay maaring umalis sa imam kapag siya ay may udhr, wa yusallimu li nafsihi, at siya ay magsasalam para sa kanyang sarili. Halimbawa, ang taong nagsasala, siya ay ma'mum, tapos ang imam, siya ay ma'mum, tapos siya ay naglalakbay. Tapos sa kanyang pagsasala, ay gusto niyang magkasr. Pagdating doon sa masjid, ay ang imam ay gusto niyang magsala ng buo. Halimbawa, kung salat al-dhuhr, gusto ng imam na magsala ng
4 na raka'a. Tapos yung ma'mum, dahil sila ay naglalakbay, nagniya sila na 2 raka'a. 2 raka'a na qasr. Tayyib. So kapag magtatayo ang imam ng pangatlong raka'a, ang ma'mum ay pwedeng magniya na umalis doon sa imam at magsasalam siya para sa kanyang sarili dahil siya ay magkakasr. So yun ang tinutukoy diyan, na kapag lil udhr ay pwedeng umalis ang ma'mum sa kanyang imam sa oras ng pagsasala. So kapag umalis doon ang ma'mum, umalis doon sa kanyang imam, tapos dahil siya ay halimbawa, ang imam nagkamali siya at may nagpaalala sa kanya na isang tao o 2 tao na mapagkatiwalaan at hindi niya sinunod ang pagpapaalala sa kanya, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagkakamali, ay maaaring magniya ang isang ma'mum na siya ay aalis doon sa imam. Tapos ipagpapatuloy niya ang kanyang magsasalam para sa kanyang sarili. Magbibigay ng salam para sa kanyang sarili. Wala yu'taddu masbukun birrak'ati zaidati idza tabi'ahu fiha jahilan. Kapag ang ma'mum ay sumunod doon sa imam. Halimbawa, nagsala siya ng dhuhr at naging 5 raka'a. So may nagpaalala sa kanya, nagbanggit ng tasbih, tapos nagpatuloy pa rin ang imam. So dahil ang ma'mum masbuk ay siya ay hindi niya alam ang hatol doon, ang hukm ng ginawa ng imam at sumunod pa rin siya sa imam, ang sumobra doon sa ma'mum na jahil ay walang silbi yun. Pero ang kanyang pagsasala ay tama dahil siya ay jahil. Lil udhr. Yun ang kanyang udhr. Siya ay jahil. Tayyib. Ngunit ang tatanggapin lamang doon ni Allah subhanahu wa ta'ala ay 4 na raka'ah. Wa amalun fis salati mutawalin mustakthirun adatan min ghairi jinsi salati kal mashi wal lubsi wa luffil imama yubtiluha amduhu wa sahwuhu wa jahluhu illam yakun darurah. So ito ang mga pagkakamali sa pagsasala. Wa amalun fis salah, ang mga gawain sa loob ng pagsasala na magkakasunod, ibig sabihin ay marami. Magkakasunod, mustaksiran at marami, adatan. So ang sa tingin natin ay marami yon. Min ghairi jinsis salah, at ang mga ginagawa sa pagsasala ay hindi kasama sa pagsasala. Kalmashi, tulad ng paglalakad, tulad ng pagsusuot ng damit, tulad ng pagligpit ng imama, o di kaya mga ganyan. So, yubtiluha. So, masisira nito ang pagsasala, amduhu wasahuhu, maging ito ay sinasadya o nakalimutan o ito ay hindi alam. Hindi alam ang hatol. Illam yakun darura. Kung hindi ito kinakailangan. Wataqaddam. Wala yushra'u li yasirihi ay yasiri amalin min ghairi jinsiha sujud. Ngunit yung mga maliliit na gawain na sa pagsasala, min ghairi jinsiha, kung yun ay kaunti lamang, ay hindi na kailangan doon ang sujudus sahw, walau sahwan, kahit nakalimutan niya yun, kahit yun ay sa pamagitan ng sahw. Wa yukrahu al-amalul yasir min ghairi jinsiha fiha, makruh ang mga gawain, kaunting gawain na hindi kasama sa pagsasala sa loob ng pagsasala. Halimbawa, ang mga kaunting gawain na makro ay yung halimbawa, ano ba yun? Yung nagsasala ka,
Tapos, nakita mo na ang yung relo ay mahuhulog. Hindi kaya nakita mo na ang yung cellphone ay nasa iyong bulsa at gusto mong ibaba. So, konti lang yun, walang problema doon. Dahil konting galaw yun at hindi yun kasama sa pagsasala. So, kabilang yun sa makro. Ngunit kung malaki yun ay makakasira sa pagsasala. Ang tinutukoy na malaki ay yung depende sa customary ng lugar kung ano ang tinatawag nilang malaki. Halimbawa, yung paglalakad. Halimbawa, naglalakad ka. Kung hindi yun kailangan, makakasira sa pagsasala. Pero kung kailangan yun, hindi makakasira sa pagsasala. Halimbawa, nasa pangalawang hanay ka, tapos yung unang hanay ay may naalis doon dahil nasira ang kanyang ablution at umalis siya sa kanyang pagsasala. Tapos yung lugar niya ay pwede kang maglakad upang pumunta doon sa kanyang lugar upang hindi masira ang hanay ng mga taong nagsasala. Yung paglalakad mo doon ay minjinsis sala. Kabilang yun sa pagsasala. Pagkabilang yun sa kagandahan o ikabubuti ng pagsasala. Kaya kahit marami yun, hindi yun makakasira sa pagsasala. Halimbawa, kahit malayo yun, so dahil walang pumunta sa lugar ng taong yun, ay pwede kang pumunta doon kahit ikaw ay malayo doon upang hindi masira ang hanay. So, yun. Wala tubtilu bi'amali qalbi wala tabtulu bi'amali qalbin. Hindi rin masisira ang pagsasala ng dahil sa mga iba't ibang iniisip ng ating mga puso. Wa italatin nadhari ila shay, at ang pananatiling pagtingin sa isang bagay ay hindi makakasira sa ating pagsasala. Tulad ng halimbawa, nagsasala ka, tapos may nakita kang nakasulat sa harap mo. So, nanatili ang iyong paningin doon sa nakasulat sa harap mo, ay iyon ay hindi makakasira sa yung pagsasala, sa iyong pagsasala. Wala tabtulu salatu biyasiri aklin wa syurbin sahwan. Kapag ikaw ay nagsasala, tapos nakainom ka nang hindi mo sa pamagitan ng halimbawa nakainom ka nang hindi mo sinasadya, nakalimutan mong nagsasala ka. Halimbawa, nagsasala ka, Allahu Akbar. Tapos may katabi kang grapes. Tapos nung nakita mo yung grapes, ay kumain ka doon na nakalimutan mong ikaw ay nagsasala. So pagkatapos mong lunukin ang grapes na yun, saka mo nalaman na ikaw ay nagsasala. Kung yun ay saho at yun ay yasir, ito ang dabit. Ang dabit nito ay ang una ay yasir, pangalawa ay sahwan, o di kaya jahlan. So kapag yun ang nangyari, ay hindi masisira ang pagsasala ng isang tao. Hindi masisira ang kanyang pagsasala di umumi ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan, dahil sa hadis naam na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagpapatawad sa aking umma ang pagkakamali at nakalimutan. Tayyib, wa ulima minhu. So, ibig sabihin nito, anna as-salata tabtulu bil kathiri urfan minhuma ghayrihima. So, ibig sabihin nito ay ang pagsasala ay maaaring masira o di kaya masisira ng pagkain ng marami. Halimbawa, so kapag kumain ka ng marami, halimbawa nakatayo ka at ikaw ay nagsasala, so kapag kahit yun ay nakalimutan mo o yun ay hindi mo nakalimutan mo na ikaw ay nagsasala, hindi mo alam na ikaw ay nagsasala, so marami ang kinain mo, ay masisira ang iyong pagsasala.
kagayrihima. Wala yubtilu naflun biyasiri syurbin amdan. Ngunit ang nafl kapag yun ay kaunti ay maaari kang uminom at hindi masisira ang iyong pagsasala. So ito ang dabit. Ang dabit, ang una ay nafl. Yun ang una. Ang una ay nafl. Kapag ikaw ay nagsasala ng nafl, ay maaari kang uminom. Kahit yun ay sinadya mo. Tulad ng pagsasalat ng tahajjud, dahil yun ay nafl. Pagsasalat ng tarawih, pagsasalat ng witr, yung mga qiyamul layl, mga pagsasala ng nafl. Kapag yun ang una, nafl. Ang pangalawa ay yasir. So ito ang tandaan ninyo. Unang dabit ng pag-inom na hindi nakakasira ng ating pagsasala habang tayo ay nagsasala ay ang una ay kapag ang pagsasala ay nafl. Pangalawa ay yasir, kaunting tubig. Pangatlo ay pag-inom, hindi pagkain. Pang-apat, walang pang-apat. So, ibig sabihin, kapag lahat ng yun ay kahit yun ay sinasadya, ay hindi makakasira sa iyong pagsasala. Hindi makakasira sa iyong pagsasala. Halimbawa, nagsasala ka ng tarawih at ikaw ay uhaw na uhaw doon sa pagsasala mo, maaari kang uminom ng kaunti. Yung makakalunas lamang sa iyong pagkauhaw. So maaari yun kahit sinasadya mo at ikaw ay nagsasala ng nafl. Lima ruya anna ibn Zubair, dahil sa nabanggit na hadis na si Ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma, syariba fi at-tatawu. Siya ay umiinom sa oras ng kanyang pagsasala ng tatawu, pagsasala ng sunnah. Tayyib. Wali anna maddan nafli wa italatahu mustahabbah. So bakit yun pinapahintulutan sa bakit pinapahintulutan ang pag-inom ng kaunti sa oras ng pagsasala ng nafl? So kahit yun ay sinasadya. Dahil daw ang pagsasala ng nafl, ang sunna sa pagsasala ng nafl ay ang mahaba. Pahahabain yon. Kaya ang mahabang pagsasala ay kinakailangan doon ang pag-inom upang malunasan ang nararamdaman ng isang taong pagkauhaw. Lidaf'il atash, upang mawala ang kanyang pagkauhaw, pasumiha fi. So dahil doon ay pinapahintulutan doon ang pag-inom ng kaunting tubig, kaljulus, tulad ng pag-upo. Halimbawa, so ikaw ay nagsasala ng nafl, so pwede kang umupo. Habang ikaw ay nagsasala ng nafl, pwede kang umupo. Kahit sinasadya mo yun, walang problema doon. Pwede kang magsala ng nafl na nakaupo dahil pinapahintulutan yon, dahil ang pagsasala ng nafl ay ang sunna doon ay pahabain. Kaya minsan ay tinatamad ang isang tao, so kapag hindi niya kayang tumayo, maaari siyang umupo dahil sa haba ng kanyang pagsasala. So ang makukuha nating kaalaman diyan, annahu yubtilu biyasiri al-akli amdan. Yung kaunting pagkain na nakakain ng isang tao sa loob ng pagsasala ng fard at saka nafl. Kaunting pagkain sa oras ng pagsasala ng fard at saka nafl. So kapag ito ay sinasadya, ay makakasira ng pagsasala. Makakasira ng pagsasala. Tayyib. Wa anna al-farda yubtilu biyasiri al-akli wash-shurb. So ang fard ay kapag uminom ang isang tao ng kahit kaunting tubig at kapag kumain siya ng kahit kaunting pagkain, ay masisira ang fard kapag ito ay sinasadya. Kapag ito ay sinasadya, wabul'u daw bisukkarin wa nahwihi bifamin kaaklin. So yung paglunok yung matamis sa bibig ng isang tao. Halimbawa, mayroon kang natitikman na matamis sa iyong bibig. So kapag yun ay nilunok mo, so para ka ring kumain. Ibig sabihin ay masisira ang iyong pagsasala kung ito ay fard. Kung ito ay fard at kung
kung ito ay nafl ay hindi masisira dahil kaunti lamang. Hindi. Masisira ito kapag nafl kung ito ay sinasadya. Kung ito ay sinasadya. Wala tabtulu bibal'i ma bayna asnanihi bila madgh. Kapag nilunok ng isang tao ang pagkain na nakalagay sa pagitan ng kanyang mga ngipin, kapag hindi niya ito kinagat, diretso niyang nilunok at hindi niya ito kinagat, ay hindi makakasira ng ablution. Ibig sabihin ay nilunok niya ito kasama ang kanyang laway. Hindi yung kinagat pa niya sa pamagitan ng kanyang mga ngipin. Qala fil iqna, sinabi doon sa kitab al-iqna, in jara bihi riq, kapag ito ay nilunok niya na may kasamang laway. Nilunok ng isang tao na may kasamang laway. Wa fit tankih wal muntaha, doon naman sa kitab at tankih at saka muntaha, walau lam yajri bihi riq, kahit walang laway at nilunok niya, basta huwag niyang kagatin. So hindi yun makakasira sa kanyang pagsasala. Wa in ata biqawli mashru'in fi ghairi mawdi'ihi. So ito, kapag ang isang tao ay nakapagsabi ng nakapagsalita ng anumang salita na binibigkas sa pagsasala, pero doon niya nabigkas sa ibang lugar, hindi sa lugar kung saan binibigkas ito. Kakiraatin fi sujud. Halimbawa, nagsusujud siya at doon siya nagbasa ng suratul Fatiha. O di kaya nagbasa siya doon ng ilang ayah mula sa Quran. Wa ruku'in wa qu'ud. O di kaya yung binabasa sa ruku ay ang nabasa niya sa ruku ay yung binabasa sa sujud. O di kaya ang nabasa niya doon sa pag-upo ay yung binabasa sa pagyuko. Wa tashahhada fi qiyamin, o di kaya habang siya ay nakatayo ay nakapagtashahud siya. Tayyib, kapag nakapagtashahud siya. Wa qiraati suratin fi ar-rak'atain, o di kaya nakapagbasa siya ng sura doon sa 2 rakaang huli ng 4 na rakaah. Tayyib, min rubaiyah o fi thalitha min maghrib, lam tabtul bi ta'ammudihi, hindi masisira ang pagsasala kahit ito ay sinasadya. Li'annahu mashru'un fi salati fil jumla, dahil yun ay kabilang sa mga utos sa pagsasala. Kabilang sa mga utos sa pagsasala. Walam yajib lahu ay lisahwihi, at hindi na kailangan magsujud pa ng sujudus sahu sa mga bagay na yan. Bal lisahwihi sujudun bal yusra'u ay yusan kasairi mala ay yubtilu amduhu as-salah. So, ibig sabihin ay hindi wajib na magsujud doon ng sujudus sahu, ngunit yusra. Ang yusra, ang tinutukoy dito ay sunnah. Sunnah na magsujud. Halimbawa, ikaw ay nagsasala, doon sa yung pagbabasa ng ayat, ang nabasa mo ay ang binabasa sa binabasa sa tashahud. Halimbawa, pagkatapos mong bigkasin ang suratul Fatiha ay nabasa mo yung Allahu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu lillahi, assalamu alayka ayuhan nabi. Yun ang nabasa mo pagkatapos mong bigkasin ang suratul Fatiha. So, kahit sinasadya mo yun, ay hindi masisira ang yung ablution, yung pagsasala, at hindi rin wajib na magsagawa ng sujudus sahu para doon, ngunit sunnah ang pagsasagawa ng sujudus sahu. Kasairi ma la yubtilu amduhu as-salah. Ganon din ang lahat ng mga gawain na kapag sinasadya yun ay hindi makakasira sa pagsasala, ay hindi wajib ang pagsasagawa ng sujudus sahu doon, ngunit sunnah ang magsujudus sahu sa lugar na yan. Tayyib. So, ziyadatu salamin wa in sallam
وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة قبل إتمامها أي إتمام الصلاة ayib. So dahil ito ay napakahaba ang usapin na ito, so لعلنا نتوقف عند هذه المسألة. بإذن الله سوف نواصل في الأسبوع القادم، وغدا بإذن الله سوف نبدأ من باب كتاب الزكاة من كتاب الزكاة بإذن الله تعالى. So ang tatalakayin natin bukas, dahil may oras ako sa inyo bukas, ay ang tungkol sa kitabus zakah. So uunahin natin 'yun dahil baka hindi tayo hindi natin maabutan 'yun dahil sa iksi ng ating oras. Kaya yung oras natin sa Yawmul Ahad ay gagamitin natin 'yun sa kitab az-zakah. So yung sa Yawmul Sabt ay tungkol naman sa salah, mula sa bab sujudis sahwi ila bab kitab al-janaiz. Wallahu alam. Yung mga katanungan natin, kung may mga katanungan kayo, doon na kayo magtanong sa ating Telegram, sapagkat kapag may oras tayo ay sasagutin natin yon. Hindi tayo maaaring magbigay ng open forum sa ating oras ng pagtuturo, sapagkat maiksi ang oras natin at baka maubos ang oras natin sa mga katanungan at hindi natin matapos ang kitab natin. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. أراكم إن شاء الله غدا في الحصة الأولى. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.